Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsuporta sa ating mumunting channel. And once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, itong re-electionist na senator na ito, mukhang alam nyo na, mataas na ang ihi, feeling niya nanalo po siya ng sobrang-sobra. Kaya ito ang gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto nilang maging tuta ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila. Gusto nilang gawing puppet, paikutin ang Pangulo sa kanilang mga palad. Parang, sige upo ka lang dyan pero kami ang magmamando. Gagawin mo lang ang lahat ng ipag-uutos namin at gusto namin. Yan po yung nababasa ko dito sa sinabi ng inyong authentic puncher senator na si Bato de la Rosa. Kasi po ang tindi po ng gusto niyang gawin ng Pangulo at ng kanilang mga kaalyado. Biruin nyo, parang ang Pangulo pa ang may kasalanan ngayon. Sa lahat ng mga nangyari sa kanila, sila pa ang aping-api. Tandaan ninyo mga kababayan, parang ang Pangulong Marcos o ang administrasyon nito ang nang-api sa mga taong ito. Piling nila kami yung kinawawa, kami yung niyurakan. Di ba ang galing lang mga kababayan? At the same time, ito pong isang pugante na abogado na meron na pong warrant of arrest, sinasang-ayunan niya ang pahayag ng kanyang vice presidente mga kababayan. Mamaya papanood natin sa inyo yung kanyang sariling video na kung saan dapat talaga itong Supreme Court, it's about time na kumilos po kayo. So unahin natin mga kababayan yung sinabi ni Senator Bato at yung mga ilang senator. Ayan po sa article ng Inquirer, ang sabi ni Bato, kailangan daw extreme sincerity ang ibigay sa kanila ng Pangulo. Extreme sincerity. What do you mean by extreme? Sabi diyan, reaching a high or the highest degree. Very great. Ano po ang mga synonyms niyan? Outmost. The greatest. Ayan po. Bibig sabihin, talagang ibigay mo sa amin ang pinaka-greatest sinseridad mo. Abay, meron palang ganun. Ayun ang gustong mangyari ni Bato. Diyan din po sa ulat ng GMA News, Senators welcome Marcos reconciliation call. Bato seeks sincerity. Pero sa loob po ng article na ito, nandoon yung word na extreme sincerity na sinabi ni Bato. Biruin nyo, natanong lang naman ng Pangulo. Sino bang hindi sasagot sa tanong ni Tunying na ganon? Ayaw mo ng kaaway. Sino ba ang taong may gusto ng kaaway? At ang tanong, sino nga ba ang kaaway ng Pangulo? Sino ang kaaway ng Pangulo? May inaway ba siya? Tandaan nyo yan, ang tanong na yan. May inaway ba ang Pangulo? Di po ba? Tapos nang hihingi kayo ng extreme sincerity, sa loobin nyo ng Pangulo. Ayaw ko nang may kaaway, maski na ako, ayaw ko rin ng may kaaway. Dahil stressful yan. Ang gusto mo, ang buhay mo ay matiwasay. Hanggat maaari, yung kaaway mo o yung umaway sa'yo, mag-usap na lang kayo ng taos-puso. Magpatawaran kayo, mag-move on kayo. Pero ang tanong, sino ang inaway ng Pangulo?
Tanungin natin tong mga DD shit, sino ang inaway ng Pangulo? Di ba? Mukhang baliktad yata. Dapat kayo pa nga ang makipag-reconcile sa Marcos administration o sa Marcos family. Kayo kasi, bato, lalong-lalo na yung amo mong nakahiga doon sa dahig at iyang tokmulmun yung vice presidente, pasensya na, high blood tayo no? Sila ang unang nang away. Sila ang unang umatake sa Pangulo at sa asawa nito. At pati na sa HOR dahil hindi nila nakuha yung kapritsyo nila. Tapos sasabihin ninyo, ganito ang gawin mo para magkaroon ng reconciliation. Sino kayo? Sino kayo para magbigay kayo ng kondisyon? Presidente ng Pilipinas ang sinagsasabihan nyo? Ha? Senator ka lang. Abogado ka lang, Panelo. Vlogger ka lang, bayagbay. Sino kayo para magsabi at magbigay ng kondisyon sa Pangulo? Di ba? Ano ang sabi ng kakampi niyong si Puganting Harry Roque? Presidente po siya ng Pilipinas. Walang sino man makakapag-utos sa presidente. Siya lamang po ang makakapagdikta sa sarili niya. Sino kayo parang magbigay ng mga preset conditions? Ang kakapal ng mukha ninyo? Nagbigay lang ng saloobin ng Pangulo tapos gusto nyo, diktahan ninyo, gawin nyo siyang puppet, paikutin nyo siya sa palm in your hand? Ano kayo? Nek-nek ninyo. Unang-una kayo ang dapat na lumapit at makipag-usap sa Pangulo dahil walang ginawang masama ang Pangulong Marcos sa inyo. Kayo ang unang nang away, kayo ang unang umalipusta, kayo ang unang nanira sa administrasyon nito. Di ba ba to? O anong sabi niya dito? Ha? Magandang simula yan. Sino ba naman ang may gusto ng away? Correct. Lahat naman tayo gusto katamihan pero yun lang. Kung sincero sila sa kanilang sinasabi. Sinabi lang ng Pangulo yon. Saloobin niya yon. Opinion niya yung parang ikaw. Ayun ang gusto mo. Ayaw niya nang may kaaway. Open siya sa reconciliation if you guys gonna do it without conditions. Tanggalin nyo yung kondisyon ninyo. Ano kayo? Mga insurgents? Di ba? Kayo ang unang nanggulo. Walang negotiation. Pangulong Marcos, wag kang makinegotiate sa mga kupal tokmol na yan. O, sa lalim ng sugat na inimplik nila sa amin, abay, ang Marcos administration pa ang nag-implik ng pain sa inyo? Wow naman! Anong inimplik na pain sa inyo? Hindi nabigyan ng confidential fund si Sara? Ini-impeach siya at pinakulong si Digong? Ay kayo ang unang nagbigay, self-inflicted wounds yan. Diba? Matagal na yan. Yang kaso ni Digong sa ICC, hindi Pangulong Marcos ang may kasalanan dyan. Sisihin nyo sila Dilima, Trillanes, Colmenares, ang mga makabayang black. Diba mga kababayan? Sisihin nyo si Pusit, bakit siya nag-astang Pusit? Sisihin nyo si Digong at yung mga anak niya, bakit hindi mapaliwanog yung mga bilyong-bilyong kinurakot ninyo? Di po ba mga kababayan? Tapos kayo pa ang may lakas ng loob na sabihing extreme sincerity sa lalim ng sugat na ni-implik? Come on, bato? Kayo ang may na-implik na sugat na napakalalim sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa biktima ng mga extrajudicial ng peke ninyong drug war. O, tapos sabi niya, tinanong siya kung sincero daw, sabi niya, I don't think, dahil may experience na siya. Ha? Na ako sa kanya, na ibang sinabi, ganun din naman ang amo mo eh. Diba? Ang Pangulong Marcos sumunod lang sa rule of law. Pero yung amo mo, sincere ba siya nung sinabi niyang in 6 months tatapusin kong laban sa bawal na droga? Pupunta ako sa West Philippine Sea, tatanggalin ko ang katiwalian sa gobyerno. Walang nangyari, hindi sincere ang amo mo. Lalo na ang mga anak nito na walang sincero. Kayo yon, nang babaliktad kayo, bato? O ang kapal ng mukha mo, extreme sincerity. Ano ka, gusto mong paikutin sa kamay mo ang Pangulo? Alam mo, mga kababayan, pag ginawa ng Pangulo yan, wala na. Nabitag na siya. Sasabihin ng mga DD shit, wala. No, talagang weak itong presidente na ito. Tila mo, yumuko sa mga, yuyuko ka rin pala sa amin. Dami mo pang sinasabi. Wala ka, hawak ka na namin sa leeg. Ganun, walang mangyayari. Patutunayan lang ng mga DDS na weak ang Pangulo. Kung ako sa Pangulo, no way.
I will stand my ground. I will stamp my foot to your what? Alam nyo na. To your brown starfish. Ha? Kaya ba to, wag kami. Tatawanan kita pag ikaw ay nasukbit na ng ICC. O ngayon mga kababayan, anong sinasabi dito naman ni Pampilo Lacson? Kasi mga senators Si Pampilo Lacson, sinabi niya, kailangan ni Pangulong Marcos ng isang bastonero sa kanyang gabinete. Yung bang capable of making government officials, including members on the cabinet, toe the line toward good governance. Correct. Kailangan niya ng yung matinding fiscalizer. Yung parang equalizer. Dapat gawin mo na yon, Pangulo. Kaya nga 'di ba sabi ng Pangulo baka mas maganda yata magtaray na ako. Parang ganun po yung pagkakaintindi ko No, napakabait daw niya pero baka naman kailangan na yung parang peer is better. Peer. No? Mag-implique na siya ng peer. Mag-antay kayo. Huwag niyong ginagalit talaga ang mabait. Huwag niyong ibigay ang sukdulan sa mabait. Baka hindi niyo alam ang gawin niya. Baka wala na yung ambisyon niyong maging presidente. Baka hanggang 2040 na ang Pangulong BBM. Huwag niyong gawin. Huwag niyong subukan ang sobrang bait. Ano pa ang sabi ni Lacson? His kindness and the goodness of his heart is dealing with people. In dealing with people are being interpreted by both his allies and adversaries as a weakness of his leadership. Yun ang pananaw ninyo. Ako hindi ko po tinitreat na weak ang PBBM. I don't agree, I don't buy with it, I don't subscribe with it. Kaya nga galit na galit ako sa mga nagsasabing mga loyalista o mga Marcos supporter o admin supporter na weak ang BBM. I don't subscribe with it. Because I don't look at the president as that. Di po ba? O ngayon, sabi naman ni JB Ejercito, napakaganda niyan. Pero mukhang malalim na ang alitan at hidwaan. Ang tanong ko sa iyo, JB Ejercito, sino ang nagsimula nito? Sino ang nagsimula nito? The president itself wants unity. The president before, without the impeachment case against Tukmul Vice President, sabi niya, bakit nyo i-impeach? We don't want her impeached. Pero kayo with your malignant minds, no? Yung mga rotten thinking ninyo, binabaliktad nyo lahat ng sinasabi ng Pangulo. Ang gumawa ng multo ay ang mga Duterte because of their greed to power and money. Tapos yung sinasabi ng mga kaalyado nila, lalo-lalo na yung bayagbay dyan, 3 bagay daw ang gawin ng Pangulo. Ibalik daw si Digong, ipatigil ang impeachment at magpa-hair follicle test ang Pangulo. Masasabi ko lang, nek-nek ninyo. Sino kayo? Diba? Sumunod ang Pangulo sa rule of law. Sabi ng Pangulo sa impeachment, nandyan na yan sa Senado. Ibig sabihin, hindi makikialam ang gobyernong Marcos dyan. Let the Senate do its job and its mandate at yung magpa-hair political test. Unawain nyo muna yung sinabi ni Roque bago kayong magmagaling, di ba? Now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa video nitong si Puganting Harry Roque. Kasi yung kanyang amo na sinabi niyang sunod-sunuran lang siya kay Tukmul na Vice Presidenteng Duterte, aso ito kasi sunod-sunuran lang. Ang sabi ni Sara Tukmul Duterte ay gusto niya ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Ngayon, Supreme Court, kung nanonood kayo, ito po ay isang abogado. Integrated Bar of the Philippines, pwede po ba maski na isa sa inyo mag-file na ulit ng disbarment kay Harry Roque? Pwede po ba? O di kaya outright ang Supreme Court? Because of this video is violating all the whatever yung canon ng sa korte. Itong mga abogado. Ang becoming of being a lawyer ito. Biruin mo, tingnan ninyo. Panoorin ninyo. Courtesy kay Harry Roque. 15 seconds po. Yan, tingnan ninyo yung bunganga ng talakitok na ito na Pugante. I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga winawalangyaan rin nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, 2 kami magba-bloodbath.
Okay? O, kita nyo? Gusto niya rin ng bloodbath. Gusto niya rin ng umagos ng dugo. Kung nandun daw siya sa Pilipinas, dalawa sila magba-bloodbath, ba't di ka umuwi? Nakita nyo yung mentalidad? Diba? Pare-pareho po sila. The Duterte syndrome. Mga violente. Yan ba? Abogado ba yan? Kayo, hindi ba kayo nahihiya kapwa nyo abogado? Ganito ang pag-uugali. Supreme Court. Turuan nyo ng leksyon yung isa nyong abogado. Integrated Bar of the Philippines. Meron bang magpapile ng kaso dito ng disbarment kay Roque because of that? Yun ang inamin niya. Oh. Ako din, gusto kong umagos ang dugo. Sorry naman po YouTube, I apologize if that is so gory. No? But, yun po ang sabi ni Roque. Yan ba ay isang abogado? Ano? Inamin niya, gusto niya. Di ba, hindi ba nang papatawag na pagsabihan? I-disbar nyo na yan. May mga kaso pa siya ng disbarment dyan, pero anong nangyayari? Wala po. Pag nasa Pilipinas lang daw siya, gusto niya mag-antay ka. Mag-antay ka. O better yet, umuwi ka na, tulungan mo si Pusit. Umuwi ka bago mag-July 30 para dalawa kayo dun sa Senado. Ngayon, ang tanong, kung sa Senado ka mapupunta, baka mapunta ka sa kulungan. Sa Angeles. Angeles City Trial Court. Doon ka. Doon kayo mag-bloodbath ni Peryong at Dagul. Okay? So, di ba mga kababayan, biruin nyo, no? Itong mga minions ni Duterte, nakakahiya, pare-pareho po sila ng ugali, mga bastos, the brogadagio. Sabi ni Dilima yon, the violence and the continuous rhetoric of abhorrent, rude personality. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.